Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa lahat ng viewers ng EdSidyang. Kumusta po kayo mga ka-ADC at mga kalingap? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang sulok kayo ng mundo nanonood. Sa video po natin ngayon, isang napakagandang kwento ng pasasalamat, pagmamahal at tagumpay ang ating tatalakayin. Dahil ngayong araw, sinorpresa ni Biancy ang kanyang mga magulang. Isang sorpresa na hindi lamang basta regalo, kundi isang patunay ng kanyang pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal. At siyempre, sa sobrang saya ng kanyang mga magulang, bakas na bakas ang tuwa at pagmamalaki nila sa kanilang anak na hindi tumitigil sa pagtulong at pagsusumikap. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para tuloy-tuloy ang update sa mga paborito nating love team, sa mga bagong kaganapan sa Kalingap World at sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon. At bilang respeto po sa mga vloggers na nagbibigay ng oras at pagod para makapaghatid ng inspirasyon, tapusin po muna natin ang buong video bago tayo magbigay ng komento at opinyon. Suporta kay Kuya Val, Kalingap Rob at mga love team. Huwag din po nating kalimutang ang matatag nating suporta kay Kuya Val at Kalingap Rob. Alam naman natin kung gaano kahirap ang pagtulong. Minsan nasa gitna ng ulan, minsan nasa kasagsagan ng init, may sakunanlan o wala, pero tuloy pa rin sila. At syempre, tuloy din ang saya natin sa pagmamaraton sa bawat love team na hinahangaan na natin at patuloy nating sinusuportahan. Ang paglalakbay ni Biancy at Edu. Ngayon, dumako na po tayo sa pinaka-main topic, ang kwento ni Biancy at Edu at ang malaking sorpresa na naghihintay para sa pamilya ni Biancy. Sa mga hindi nakakalam, malapit na pong bumiyaya at patungong Korea si Biancy kasama ang ilan pang kasama sa team. At kita naman natin, napaka-excited talaga niya. Hindi lang kaibigan, kundi pati kaklase at teachers niya sa school ay proud na proud sa kanya. Hindi biro ang makarating sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at higit pa doon ang makalipad patungong ibang bansa. Kaya dito, naging tanyag na talaga si Biancy sa kanilang paaralan at pati na rin sa social media. Maraming humahanga. Marami ring nagtataka kung paano niya nagagawa ang lahat ng iyon. Pero ang sagot ay simple. Sipag, dedikasyon, kabutihan at tunay na puso sa pagtutulong. Marami ring humahanga sa kanya dahil siya ang isa sa mga unang tao sa Kalingap na nakatanggap ng malaking biyaya tulad ng pabahay. Kaya marami ring ang nagnanais na makilalo si Kalingap, umaasang balang araw ay matulungan din tulad ni Biancy. Mga pambabatikos at opinyon ng iba. Pero sabi nga nila, kapag umaangat ka, lagit-laging may susubok na hilahin ka pababa. Hindi exempted dito si Biancy. May nagbash, may nagbigay ng masakit na opinyon tungkol sa pananamit niya, sa sikat niya, sa mga blessings na natatanggap niya. May nagsasabing mababaw ang dahilan ng kanilang panghuhusga. Dahil lang sa suot niya o sa paraan ng pagpakilala niya sa sarili. Pero kung titignan natin ng mabuti, wala naman siyang nilalabag. Wala siyang inaagrabyado. Wala siyang minimiliit. Ang ginagawa niya lang ay maging masaya, maging maganda, at ipakita ang tiwala sa sarili. Kung artista nga, mas matindi pa ang mga eksenang ginagawa nila, di ba? Pero hindi sila binabash ng ganun katindi. Pero pag si Biancy ang gumawa ng simpleng pagpapaganda, biglang may issue. Sa totoo lang, halata, inggit ang ugat ng karamihan. Dahil araw-araw may blessing, may bahay, may pera, may mga lugar na napupuntahan, may mga taong sumusuporta, at higit sa lahat, may mabuting puso at magandang attitude. At sino ba ang hindi maiinggit sa ganon, di ba? Ngayon, balik tayo sa pamilya ni Biancy. Isa ito sa pinakamagandang bahagi ng kwento. Ayaw ni Biancy na siya lang ang umaasenso. Ayaw niyang na siya lang ang nakakaranas ng saya at tagumpay. Kaya gusto niyang isama ang kanyang mga magulang sa kanyang mga biyaya, sa kanyang paglalakbay, sa mga lugar na nararating niya,
sa mga bagay na tinatamasa niya. At bilang mga magulang, natural naman silang masaya at proud. Pero naiintindihan din nila na hindi na silang kasing lakas noon. Kaya minsan gusto nilang si Beyonce na lang ang mag-explore, magtrabaho at tuparin ang pangarap. Pero sabi ni Beyonce, hindi ako papayag na ako lang ang masaya. Kaya sobrang saya nila nang malaman nila na gusto ni Beyonce na isama sila. Ibang bansa iyon, hindi basta pasal-pasal lang. Isang pangarap ng matagal nang nasa puso nilang bilang pamilya. Kaya nga po mga kalingap, napakaganda ng kwento, napakainit sa puso, at napakasarap panoorin kung paano ginagantihan ni Beyonce ng pagmamahal ang kanyang mga magulang matapos siyang palakihin ng may kabutihan at respeto. Huling mensahe. Mga kalingap, kayo po, ano ang masasabi nyo? Lalo na kung solid EDC viewer or supporter ng pamilya ni Beyonce. Hindi po ba't nakaka-proud? Sa daming dumaan sa challenge, sa dami ng inggit at bashers. Si Beyonce ang tumagal, si Beyonce ang nagpatuloy, at si Beyonce ang nagbigay ng tunay na halimbawa kung paano suklihan ng kabutihan ng mga magulang. Abangan po natin dahil baka sa mga susunod na araw ay makita na natin ang pamilya ni Beyonce na sabay-sabay bumiyahe, sabay-sabay sumaya at sabay-sabay abutin ang pangarap sa ibang bansa. At syempre, tuloy lang ang suporta sa Kalingap community. Ang isa sa mga unang tao sa Kalingap na nakatanggap ng malaking biyaya tulad ng pabahay. Kaya marami ring ang nagnanais na makilalo si Kalingap, umaasang balang araw ay matulungan din tulad ni Beyonce. Mga pambabatikos at opinyon ng iba. Pero sabi nga nila, kapag umaangat ka, lagit-laging may susubok na hilahin ka pababa. Hindi exempted dito si Beyonce. May nagbash, may nagbigay ng masakit na opinyon tungkol sa pananamit niya, sa sikat niya, sa mga blessings na natatanggap niya. May nagsasabing mababaw ang dahilan ng kanilang panghuhusga. Dahil lang sa suot niya o sa paraan ng pagpakilala niya sa sarili. Pero kung titignan natin ng mabuti, wala naman siyang nilalabag. Wala siyang inaagrabyado. Wala siyang minimiliit. Ang ginagawa niya lang ay maging masaya, maging maganda, at ipakita ang tiwala sa sarili. Kung artista nga, mas matindi pa ang mga eksenang ginagawa nila, di ba? Pero hindi sila binabash ng ganun katindi. Pero pag si Beyonce ang gumawa ng simpleng pagpapaganda, biglang may issue. Sa totoo lang, halata, inggit ang ugat ng karamihan. Dahil araw-araw may blessing, may bahay, may pera, may mga lugar na napupuntahan, may mga taong sumusuporta, at higit sa lahat, may mabuting puso at